Setyembre 6, araw ng Sabado, magandang umaga sa lahat. Last time akong nag-video, nandudun pa ako sa Maynila noong September 3. Anniversary ho natin sa UFO. Nung araw na yon, nabanggit ko nga ho na may hindi magandang mangyari sa akin. Dalawang instances o dalawang insidente noong September 3. Yung una, hindi ko na muna ikwento dahil embarrassing. Nakakahiya eh. Oo, nakakahiya eh. Pero yung pangalawa, yung po yung aking aso, pinaalaga ko dun sa kaibigan ko, nakawala. Sumalpok ko siya dun sa gulong ng tricycle. Buti yung tricycle mabagal lang ang takbo. Kung hindi naman siya sumalpok, malamang doon na ho siya sa kalsada at malamang tamaan ho siya ng ibang sasakyan. So, nung makabalik ho ako nung A4, nung Webes, okay naman tong aso. Na-trauma lang. Ngayon unti-unti na siyang nanunumbalik. Ako naman, napagod siyempre. Alam niyo naman masakit ng aking balakang. Nagpahinga ako ng A4 hanggang kahapon, 5. At ito, grind na naman si Ka Anton, habang ganado talagang magsalita. So may mga nagtatanong, ano daw ba ang dahilan? Ba't ako nagpunta ng Manila? Ako po ay umattend ng isang media forum on tobacco harm reduction. Ibig sabihin, kung may mga kaibigan kayong naninigarilyo, pwede naman pong ihikayatin yung naninigarilyo na sumubok ng mga bagay o alternatibo na magpapababa sa peligro kaugnay sa pagsindi ng sigarilyo. Dahil ang pagsisindi ng sigarilyo, yun po ang panganib dun Nandun yung panganib dahil pinakakawalan din ho yung mga kemikal na ginagamit para sa pagtimpla ng tabako. Yung tabako, tinitimpla pa ho yan dahil kung hindi, masangsang ho ang amoy. Irritating mo sa lalamunan. Kaya mayroong vape dahil ito po ay ang mga bawas ang peligro na pamalit sa sigarilyo dahil nakakabigay ho ito ng nikotina na maaaring sapat na para sa isang maninigarilyo na mapunan yung kanyang pangangailangan. So noong September 3, nung ako nag-live sandali, sinabi ko nga ho doon na magbabaka sakali ako na pumunta kay Mang Ardo. Dahil alam niyo, matagal ko nang pinapangako yun sa sarili ko na makikita kami, papasyalan ko siya. Nataon nga na anniversary. Kaya sabi ko talagang kailangan kong pumunta roon. Pero hindi ko sure, hindi ko tiyak kung nandoon siya dahil mahirap na po siyang tawagan ngayon. Hindi po tulad ng dati na nakakasagot pa siya. Ngayon, hindi po. So, sige, bahala na. Naalala ko si Cynthia Concepcion. At taga doon lang din, isang subdivision lang ang pagitan. Kaya pinagpaalam ko kay Cynthia na papunta ako kay Mang Ardo. At kung gusto niyang magkita kami bago ako pumunta kay Mang Ardo, samahan niya na ako papunta roon. Nangyari nga ho yun. So nagkita ho kami ni Cynthia, sinakay ko siya sa grab doon sa gate ng subdivision, sabay na kami pumunta kay Mang Ardo. Pagkatok ko yun, medyo wala pa akong sumasagot. Tahimik ko yung bahay dahil hindi ko alam kung nandun sila o wala, buti may nakita kami na may ilaw. Siguro may tao. Ayun. Kumatok pa ako. Nagsalita ko, sabi ko sa Cebuano, maayo. Ayan. Maayo yung po ang tawag. Kumbaga sa Tagalog, tao po. Sa Ilonggo, tagbalay. Tagbalay, ibig sabihin, nagpapaalam na merong tao sa labas. Nagtanong mo lumabas na mo si Mrs. Neri, alam ko yung boses niya. Tinanong niya, kinsa ni? Ibig sabihin, sino to? Sabi ko, si Tony. Tony Israel. Bumapasyal kay Ed. Ayun, pinatuloy niya na kami nagkita-kita kami, si Mrs. Neri, si Mang Ardo, siyempre nagyakapan kami, si Cynthia and ako. Nagkaroon kami ng konting pag-uusap, hindi na kami nagtagal dahil inabot na kami ng hapunan. Halos hapunan.
Umalis ako ng hotel nung 4:00 pasado, traffic, grabe ang traffic kasi rush hour. Nakarating ako sa gate, nagkita kami ni Cynthia mga nasa 5:30 na. Oo, ang tagal. And doon, nagkamustahan, ang lagay ni Mang Ardo siyempre, doon pa rin sa problema niya sa mata. Kaya hindi na ho kami makapag-broadcast dahil hindi na po siya makapag-research. Umaasa na lamang siya sa audio. Matagal ho yun Magre-research ka tapos pakikinggan mo lang yung mga sinasabi, translate mo, ko-convert mo sa computer yung mga letra. Matagal na proseso ho yun. And mahirap na nga ho kay Mang Ardo na hanapin yung index kung para doon sa mga topic na gusto niyang ma-research, no? So, yun nga ang dahilan. And sabi nga niya na totally, yung kaliwang mata niya is blind na. Yung kanan, konti na lang naiiwan at nakakaaninag na lang. Aninag na lang ho. At yung mga hugis na lang ho nung tao ang kanyang halos nakikita. Although namumukhaan pa naman niya ako. Meron pa naman daw lumalabas. So, yun po ang kanyang kondisyon ngayon, kalagayan. And nagkaroon ng konting kamustahan. But, syempre yung sa lawig na ho nung aming pagkakahiwalay at no communication, kukunti na lang ho talaga yung common topics o common subjects na maaari namin pag-usapan na very recent. Lahat ho yan, binalikan na lang ho namin kung saan namin marireconnect, maka-establish ng reconnection. So, hindi na ho kailangang magtagal pa doon dahil wala pong common point at the moment kasi wala ho kaming napag-uusapan na very recent. Ang isa lamang po sa mga nahapyaw, nabigyan namin ng paghapyaw, nabigyan niya ng paghapyaw, yung tinatawag po na end of life. Ano po ba yung end of life preparation? Yung naghahanda-handa na, halimbawa, departure time na. At least alam na ng pamilya kung anong gusto niyang mangyari. At it takes a lot of courage for a man, for a woman, for an elderly to talk about end-of-life preparations, no? Kasi yung iba, ayaw nilang pag-usapan yan, natatakot, tabu. Tsaka na natin pag-usapan yan, pagka, buti kung may chance pa ng ganon. Whereas kung habang may lakas ka ng loob na pag-usapan yan, ilatag mo na. Ako ganon, nilalatag ko na. Pero ang mga nilatag ko na yung sa akin 15 years ago. Sa mga anak ko. Kala ko anytime baka kunin ako ng UFO At least alam na nila kung anong gagawin. Pero siyempre, nagbabago ho yung mga plano, nagbabago yung takbo ng ating isip. Hindi ko pa na-update. Yun na lang update ko na lang sa mga iiwanan ko, yung mga preparasyon na gusto kong mangyari. So, nabanggit nga ni Mang Ardo yan, na napag-usapan na nila. Although na hindi pa naman yung definite, although sinabi niya na mga partly, ito ang gusto niyang mangyari, itong mga gusto niyang mangyari, na mga arrangement. Gusto niya practical na lang. Ako nga gaman gusto ko maging practical na rin Hindi na kailangan ng magarbong send-off. No? Alam niyo yung mga send-off na yan. Pag mayaman, halata mo. Alam mo, kung mayaman yung sinesend off nila, inahatid nila sa departure area. Pero kung mahirap, alam mo rin. Pati sa huling hantungan, may status symbol pa rin. No? Kaya, ayun, napag-usapan din namin bahagya mga corruption sa Pasig. At sabi nga ni Mang Ardo, ba't hindi mo italakayin yun? Sabi ko, hindi na ako updated sa politika, hindi na rin ako updated sa mga ganyang issue. Dahil alam mo, mangungonsumilan tayo. Mainit ngayon. Pag nag-uusapan, sobrang init, pero lalamig na kinabukasan. Akala ko yung Parmalee ng pinakamalaking corruption scandal. Ito pa, nasundan pa, 550 billion. No? So, sabi ko, hindi ko naman gagalawin yan. And try ko lang mag-focus sa mga isyong nakatatanda tulad ng issue natin.
bilang mga senior citizen. So, after na mag-usap kami, wala pang 1 oras dun sa loob ng kanilang bahay, nagpaalam na kami ni Cynthia at kumain na lang kami dun sa malapit sa kanila. Nagkataon na kumain kami dun sa tapsihan ni Vivian. Itong si Vivian, kaibigan ko yan nung nasa media pa ako. Pag wala akong pambili ng lunch, pupunta ako dun sa lugar niya, dun sa Quezon City at makikikain dahil sabi niya, anytime Tony, pag napadaan ka rito, ituro mo lang at ipaglilingkod ng aming staff ang gusto mong kainin. So, tinupad naman po niya yun. So, hanggang dito na lang po muna at mamaya susubukan ko. Sisikapin kong mag-recording at ating magiging paksain tungkol sa korupsyon. Dahil naisip ko yung korupsyon hindi kaya nanggaling kay Eva. At minana na lang natin. Bakit ba sasabihin galing kay Eva? Di ba? Kinurap ang origin, ang ina ng sangkatauhan na si Eva. Kung totoo nga yun, kinurap po siya nung ahas. Kinurap siya. At nagalit ang Diyos. Pinalaya siya sa paraiso dahil nga pinalaya silang dalawa ni Adan sa paraiso dahil nga corrupted na ang pinakakaalagaan ng Panginoon na kanyang kinalinga, kinanlong sa loob ng hardin ni Eden. So yan ating tatalakayin natin yan sa aking pong next video. So, ako pinakabalik na rito sa awa ng Diyos and of course, pinasasalamatan ko ang Neri family, kay si Mang Ardo or Ed Neri and Mrs. Evelyn Neri, pagkakataong pagtanggap niya sa akin and of course kay Cynthia sa panahon na kanyang pinagkaloob para ako ay samahan sa pagpasyal kay Manong Ed.